people, ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast. Kasama ko si Chris ng ano na yung pangalan ng ano branding? Yakal Street Moving Company. Pwede mo ba kaming i-introduce sa Yakal Street Moving Company? Yung Yakal Street Moving Company kasi yung original idea ko dyan, magiging ano siya, independent animation studio. Gusto ko sanang pasukin yung animation through YouTube. Pero yung nakagawa ko ng isang short, animated short, tapos napasok ko sa festival. Pero yun nga, ang problema nga lang, mga months ang inaabot. So medyo, compared sa short film, mas less yung cost, pero matagal pa rin. Tama. Oh. So, tsaka hindi naman ako kumikita doon. Oh, so, labor of love yun. So until na ayun, na-discover ko yung art markets, ginamit ko na lang siya para brand dun sa pagsali sa mga art markets. Yun yung parang nire-register mong name. So ano yung pinakauna mong event na comics related? Comics related event. Comiket ba? O Comic-Con? I think Comiket. Comiket kasi kaya naman ako napagawang comics kasi para makapasok sa Comiket. Isang taon na ako nag-a-apply, hindi ako natatanggap. So, gumawa ako ng comics para doon ako sa category ng comics. So far, ilan na yung comics na nagawa mo? Yung naka-register sa NBDB, mga 9 o 10. Ang dami na. Kasi may mga series na katulad nito, mga political commentaries. Hindi ko na kinakount eh. Kinakount ko lang siya sa isang volume. Ayun, pero 5 na siya. 5 na yung... May plano ka bang i-compile sila sa isang parang book? Ginawa ko siya i-release ko siya isang volume last Philippine Book Festival. PBF? Yes, last March. Kamusta naman yung reception? Marami namang... Okay naman, na-sold out naman yung 17 copies na ginawa namin. Medyo iba yung crowd ng PBF eh. Talagang book lovers talaga sila eh. Wide ng Pwede mo ba kaming bigyan ng history? Paano ka napunta sa comics? Ano yung mga binabasa mo nung bata ka pa, ganyan? Paano mo siya na-discover? Hindi ako lumaki talaga na avid fan ng comics. Pero na-realize ko, from time to time, may mga na-attract ako sa certain kind of comics. Like nung mga 90s. Ang inaano ko nun, ang kino-consume ko nun yung Max ni Sam Kidd. Rest in peace. Type ko na trabaho. Kakaiba yung style niya, no? Ang galing. Pero actually, na-discover ko siya sa animation. Doon sa MTV animated na series nila. Tapos nalaman ko, comics pala. Galing pala sa comics. Sa local, may mga local ka bang comics na nabasa noon? Okay. So, eto nga, nung bata ako na paborito ko yung mga Cesar Azar, Roxley, yung mga comics ni Jess Abrera sa Inquirer, yung Kabod, kay Marcelo, yung mga ganon. Gusto ko yung mga teams tsaka yung mga artwork din na ayun nga, nung nag-reflect ako, parang as far back as noon, ito yung mga parang exposure ko sa comics. Na recently, na-realize ko may mas malaking mundo nga. Kailan mo unang nalaman na may may mga places to sell your own comics? Nung nagsimula na ako mag-join ng mga art markets, una kami nag-join 2023 Tapos, siyempre, naghanap kaming events. Tapos itong mga Comiket. Tapos bago pala ng Comiket, may Comic-Con. Tapos may BLTX, yung mga gano'n. Tapos pinuntahan niyo yung mga yun? Pinuntahan namin yung nag-participate kami doon sa mga yun. Tapos unti-unti na na-expand na yung ko. Ang dami mo nang nagawang comics. Mamaya, magpa-flash na lang ako ng B-roll ng mga comics na ginawa mo. Paano yung process mo sa paggawa ng comics? Ano ba siya? Based on experience? Meron ka bang mga inspirations na pinagkukuhaan ng ideas, ganyan? Nagsisimula ako sa idea eh. Kung may idea ako, tapos
medyo visual yung process ko eh. Kung na-imagine ko yung kung paano ko siya i-attack visually. Kumbaga hindi ako nagpaplano, hindi ko pinaplano lahat bago ko i-execute. Nag-ano lang ako dun sa idea tapos bahala na siya mag sanga-sanga kung saan siya dadalhin. Like yung unang comics ko, yung House of Sisig. Kasi inspired yun dun sa isang art market namin sa isang mall sa may Lasal Top. Yung may kainan doon, pangalan House of Sisig. Tapos simula doon, nakaisip na ako ng idea ng parang narrative na pwede kong laruin visually. So, ano talaga siya, yung mga comics na ginawa mo, based on yung mga ganong ideas na pumapasok. Yes. Nagta-thumbnails ka ba o mas nauna yung written na summary ng comics? Paano yung proseso mo sa paggawa? More on by page eh. Like yung una kong comics, ginawa ko yun kasi hindi ko nga alam yung sequential art eh. Hindi ko pa nung ginagawa ko yun, doon ko na-realize, ganito pala to dapat. Kasi pag iniisip mo lang yung mga comic books na binabasa mo, parang may ignore mo yung mga doon eh, yung mga kung anong involved. Like yung exposition, yung mga ganon, yung mga storytelling na mga devices. So doon ko lang na-realize yun nung dine-develop ko siya per page. Isa lang yung ko nun eh, yung nasa isip ko nun. May isang linya lang ako na mag-i-start yung comics. Tapos yun lang yung linya na meron dun sa comics niya. Wala nang ibang linya dun. So yun lang yung basis ko nun. Tapos na-develop ko siya by page. Tapos sinusundan ko na lang yun. Kung ano yung kumbaga iniupuan ko yung isa, tapos yung isa maglilid siya dun sa pangalawang scene. Tapos yung pangalawang scene maglilid dun sa next scene. Parang gano'n. Parang organic na yung development niya. Anong pinaka-paborito mong part sa paggawa ng comics? Siguro yung ako yung magde-decide kung kung saan pupunta yung storya. Yun yung pinaka-paboritong part na pwede ko siyang laruin, pwede ko siyang Walang nagdidikta sa'yo kung lang editor. Pwede kong isa-vert yung expectations, yung gano'n. Meron ka bang mga pina-follow na local creators or foreign creators, manga na talagang parang fan ka nung work na yon o Okay. Yung recent pala, nung bago ako nagsimula gumawa ng comics ko, yung na-discover ko doon sa mga underground na mga events. Underground ko naman. Sina Julien, tsaka si Julius. Pancho Carambola. Si Carambola, yung, oo. Nga yun? Yung Karayo. Reynante. Renante, tama. Okay to yung parang mga vintage style na yun yung pinapalo ko nung bago ko talagang pumasok sa Sila ba yung nag-inspire sa'yo na pwede palang ganito, gawa rin ako ng sarili ko? Pwede kang gumawa ng sarili mong storya tapos wala magsasabi kung tama o mali. So medyo ilang taon ka na rin nagbebenta. May mga lumalapit ba na nag-aabang na talaga ng gawa mo? O may bago ka ba, ganyan, tapos bibili? Meron po, like yung itong series ko ng mga political commentary, parang may once in a while may ma-encounter ka, may bago. Magka-follow up silang may bago. What about politics? Ba't mo siya gustong gawa ng sarili mong interpretation ng comics? Hindi yan intentional eh. Kasi nung nag-explore ako ng comics, siguro nakakadalawang comics na ako nun. Tapos naisip ko lang, parang exercise lang, napapanood ko sa news, gawin kong isang one-page comics with 6 panels. Tapos, over time, nung impeachment, Quadcom hearings,
bawat news event, ini-interpret ko sa comics. So, after ilang months, na-realize ko parang may mga 24 pages na ako na so, naisip ko, pwede ko nang gawin tong isang isang comics. Di-release ko siya as isang comic book. Mahirap gumawa ng political comics dahil alam mo naman sa Pilipinas, di ba, masyadong polarizing ang politics. Yeah. Hindi ba siya naging issue sa'yo ever? O okay lang, sanay ka na sa ganun? Hindi pa naman. Kasi pinapost mo ba online o sa comics lang? Sa IG lang, ini-story ko siya sa IG. Tapos, pero medyo semi-anonymous. Hindi ko nilalagay yung pangalan. Okay. Kasi pag alam nila kung sino ka, may mga na yan, magtotroll sa'yo, ganyan, di ba? Ina-anticipate ko. Tinanong nga ako ni Chris ng Comiket yung last Comiket January. Kung may na-encounter na daw ba akong yung mga BBM supporters o DDS. Sabi ko wala pa naman. Kasi kilala mo naman siguro si PK, di ba? Oo. Nilala ng sa kanya mga trolls talagang Kaya, ayun, may mga ibang comics creators na takot hawakan yung ganyang topic kasi nga ang gusto nila, enjoy lang yung comics, ganyan. Pero ako naman, parang feeling ko, fair naman ako eh. Yeah, tama. Kasi matagal nang ginagawa yung political cartoons Hindi naman yan bago eh. I mean, nagsimula nga sa, di ba, editorial cartoon. For the longest time ng newspaper, meron na yan. So, tinutuloy nyo lang, di ba, yung ganyang klaseng paggawa. Saka, sige, go. commentary lang naman yun. Hindi mo. Tama. May sarili-sarili Tinatry ko tayo. hindi tumawid dun sa linya na maging, ang tawag doon? Libelous. Tama. Ano yung process mo sa paggawa? Are you traditional artist o digital ka na? Yung training ko talaga actually, fine arts, painting major. So may background ako sa traditional, pero nung pumasok ako dito sa art market, siyempre mas ko yung digital, no? Kasi mabilis lang, madali mong manipulate, no? Although recently na-discover ko yung Chinese ink brush painting sa mga workshop ni Randy Valiente. Shout out Randy Valiente. Ayan, ginagawa ko siyang daily practice. Ang sarap ng ink wash, anti-fade. Kapag watercolor, ang mahal eh. Kapag ink, yung pwede yung pinaghugasan mo, yun na yung pampahid mo eh. Actually, na-realize ko mas mabilis siya kaysa dun sa digital pag ink. Kasi may mga certain sa traditional na hindi mo magagawa sa digital. Tama. Saka may happy accidents. Yes. Sa sa digital, walang happy accidents kasi ando mo lang yun kapag nagkamali ka eh. Unlimited yung ando mo eh. Ayun. So, pero hindi pa ako nakagawa ng comics na although may ginawa ako na yung line art niya ginawa ko pero mas time consuming kasi. So in the end, kung question yun kung willing ka bang yung cost na yun. Well, as long as nag-i-enjoy ka, yun lang naman eh. At the end of the day, ini-enjoy mo yung paggawa eh. Kasi pag hindi mo na nai-enjoy, di ba, ba't mo pa ginagawa? May mga iba kasing nagsisimula sa comics na mali yung motivation eh. I mean, may iba, gusto nilang kumita ng pera sa paggawa ng comics. Well, actually, mahirap yung ma-achieve. May mga nakakagawa. Naset yung expectation ka dyan nung sa Comic Con workshop eh. Sabi ni John Samar, maswerte na daw kung may sa isang event, maswerte na daw kung may dalawang tao sa 100 na titingin sa comics mo, titingin lang. Iba pa yung bibili eh. Kaya nga mahirap siyang i-recommend lalo na kung gusto niyo talagang kasi mas gagastos ka kaysa kikita eh. Hindi siya money making Pero siya very very fulfilling kapag nakatapos ka ng comics. Na out of nothing nakagawa ka ng isang work of art. Ayan. Ano yung meron sa comics na hindi mo akalain na meron pero yun, meron pala
compared sa fine art na pinanggalingan mo? Or Kasi yung visual art? stories ang powerful eh. Naglilinger siya sa ano mo eh. Sa mas madali siyang ano eh, mag-retain sa ano mo, psyche mo. Oo. I mean yung lalo pa kung kung doon sa story na binabasa mo na immerse ka talaga at talagang na ano ka, mas powerful para sa akin kaysa doon sa isang still image lang. Oo. Although may sariling strength pa rin yung ano yung visual art. Ibang strength din yung comics. Oo. Magkaiba sila. Tama. Anong ma-advise mo sa mga gustong i-try din gumawa ng sarili nilang comics? Dapat gawin lang nila. Kasi ang daming opportunities ngayon eh. Kumbaga ang daming tools, ang daming opportunities, parang readily available eh. Compared dun sa ano, mga lumang panahon. So, wala nang excuse dapat. Oo, tama. Marami ring tutorial online. Ang dami din platform na pwedeng ilabas. May digital platform, may traditional, ganyan. Ito, Free Comic Book Day. Ayun. Saan pwedeng mabili yung comics mo? Chris? Meron kaming mga consignment, bukod sa mga events, meron kaming mga consignment sa Mount Cloud, sa Baguio, sa Common Room, sa UPTC. Ayun. Hindi ka pa nagpa-consign kay Secret HQ, Comiket? Wala. Kay Jello, Library, Angelo? Hindi pa. Pero may isang work ako na part nung Peacock Originals. Pero work in progress pa. Ayun. Maraming salamat, Chris, sa iyong time. Thank you, Mel. Saan ka pwedeng i-follow? Ano yung IG mo? Sa Yakal Street, sa Instagram. Okay. May iba pa ba? TikTok? May YouTube ako sa at YSMC naman. Ito yung mga ginagawa kong animation. Pero recently, hindi na ako nakagawa. Okay lang yun. At least pwede lang makita yung mga old work. Okay, thank you, Chris. Thank you, comics people. See you next time. Thank you. Bye-bye. Indie Comics Podcast. The last days of the year, they seem so dark. Summer so far away.